Good morning po guys. Kumusta po kayo sa araw na to guys? Sana sa araw na to ay nasa mabuting kalagayan po tayo lahat. So sa video na to guys, pag-usapan po natin yung isang uri ng fungicide na lagi natin ginagamit sa garden. At saka sa mga gulayan, ginagamit din po to. Ito po to yung Daitin. To Daitin. Yung 45 Newtek, tapos fungicide siya. Matagal din po ito namin ginagamit sa mga project namin guys. Dahil kagaya din doon siya sa lanit na pesticide na wala siyang amoy. So dito guys may mga label din po to siya. May instruction po din siya na kung paano natin gagamitin. So bali ang pagkaraniwang sakit na ginagamot ng gamot natin yun guys, yung tinatawag namin na yung regla. Halimbawa guys, itong dahon ng itong dahon ng bakong kung tawagin to siya guys, pero kapamilya to siya sa lily. Yung spider lily, variegated lily, tapos golden lily. Tapos ito siya yung pinaka-giant. Kung tawagin na nila dito sa Tagalog, bakong. Ang bulaklak nito guys, ganito po yung bulaklak niya, pero marami po to sila nag-uumpukan. Para pag niyan, pabilog yung bulaklak. Ito guys, pag inaamoy mo, napakabango. Mas lalo na yung kulay puti na bulaklak. Ito, bulaklak to sa kulay pink na bakong. Pero yung kulay puti, yun po yung pinakabango. So, ang pangkaraniwang sakit nito guys, itong ganito. Ayan o, namumula. Namumula siya. Tapos dito sa pinakailalim nyo. So, ito, mild pa lang to dahil hindi pa siya, yung malala. Pero kung malala to, halos ito pula lahat, pero dito sa pinangdulo mangulubot yan siya guys, gumaganon yan. So kapag ganyan na guys, ini-sprayhan natin dito sa lanit. So dahil yung itong bakong na to, maliban doon sa dadapuan siya ng punggos, dadapuan din siya ng mga insekto kagaya ng uod. Kapag inaatake niya sa uod, mag-uumpukan yung uod doon sa talbos niya. Kasi gusto talaga sa uod yung dahon at saka talbos nun. Sasagad yung kain sa uod hanggang doon sa pinakaubod niya. Hanggang sa maubos siya. So sa makatuwid, ang halaman na yan, at saka iba pang mga lili, dapat may gamot ka na pang pungus, may gamot ka rin na pang peste. Fungicide at saka insecticide yung gamot mo dyan. Ang iba pa na mga lily, kagaya ng spider lily, yung tinatawag namin na ginarigla. Pag sabi na may regla na yung lily mo, ibig sabihin may punggos na. So ang pag-atake doon guys, kung minsan napakadami. Halos lahat ng, halimbawa kung mayroon kang isang daang pirasong spider lily o kaya isang daang piraso ng bakong, kapag 50% ang diyan ang may tama, mahirapan ka nang mag-control. Kasi kung halos mamumula na yung buong halaman, mahirapan ka na mag-control. Isprehan mo man siya ng isprehan. So nandoon na yung kumbaga may infestation na siya. So ang ginagawa namin diyan, pinupungusan namin. Halimbawa, ang dyan, kung nakatanim siya mula sa ground, mga 1 inches, doon pinapungusan namin. Tapos ina-sprayhan namin ng Daitin fungicide. So since ganito, may tama siya na ganito, pag ina-sprayhan mo to, itong namumula niya, hindi na to matatanggal. Kaya lang naman tayo mag-spray na kahit nakita natin na, alam natin na hindi na siya matanggal, i-sprayhan pa rin natin para maproteksyonan natin yung kasunod niyang dahon. Mula doon sa talbos, mawala na yon hanggang sa kasunod na dahon. Hanggat sa pagtanda na nito, tanggalin na natin
So bagaman ang punggos na to namamatay na, pero hindi siya matatanggal dito sa dahon na to na maging ganito yung original niya. So kung may tama na siya ng ganito, mahirapan na tayo sa pagbalik sa ganito. Para maibalik natin siya sa ganito, mag-spray tayo ng fungicide para pag halimbawa ito matanda na, matuyo na, tanggalin natin. So ang matira na lang itong ganito na lang. So yun po yung ano dyan guys. So sa mga landscaping naman, mahilig talaga sila magtanim ng mga lili. Gawa ng unang-una, maliban doon sa namulaklak, napakabango yung bulaklak. Yung spider lily, hindi naman mabango yung bulaklak, pero pag mamulaklak naman sabay, so maganda yung ano, maganda yung paligid kung may ano ka, may ganung halaman. At saka yung spider lily, golden lily, variegated lily, at saka iba pang mga lily, hindi mahirap paparimihin sapagkat nagsaha lang siya ng nagsaha, tapos tayo namang mga gardener, split tayo lang tayo ng split hanggat sa makapadami tayo sa ganung halaman. So ang diskarte naman sa iba, kung magtanim tayo sa ganung halaman, hayaan lang natin siya na ano, magsaha ng magsaha. So ang trabaho dito guys sa gamot na to, hindi lang to siya para sa mga ornamental, kasi yung sa landscaping naman kasi puro ornamental naman yung mga halaman. Pag sinabi mong ornamental, mga halaman na i-design lang natin sa pamagitan ng kanyang mga kulay. Kagaya ng variegated lily, golden lily, spider lily. So magkaiba ang kulay. Halimbawa, spider lily, green. Tapos yung golden lily, dilaw naman yung pagkadahon niya. Tapos yung variegated lily, variegated din yun. So pag kahit puro sila lily, i-design natin, mapaganda yung ano natin, yung landscape natin. Kaya yun ang tinatawag na ornamental plants. Pero sa mga vegetable, ang daitin, malaki din to ang sakop nito. Halimbawa, yung talong mo, yung malapit na siya mamulaklak, karamihang sakit doon, yung tinatawag nilang labuo. Yung bigla na lang namatay ang taba-taba ng talong mo, pero pag sorbe na pagkalipas ng isang linggo, pag sorbe mo sa farm mo, may patay na doon na talong, mga isa, dalawa. So ang gagawin mo, yung halimbawa may talong ka ng mga 1,000 piraso, kapag nakakita ka na ng patay na isa, dalawa, dapat mag-spray ka na ng ganito. Ang purpose doon, para maproteksyonan na yung iba na hindi pa nagkakasakit. Tapos itong may sakit naman, bunutin mo yun. Tapos itapon mo doon sa malayo, o di kaya sunugin mo na lang kasi yung punggos nandoon yun sa katawan. Tapos yung napagbunutan mo ng ng talong na yon, yung punggos noon, yung napagkaputol doon sa ugat, yung punggos na yun nandoon pa sa lupa yung iba. So ang gagawin mo, maglusaw ka ng ganito. Halimbawa, ang recommendation dito, 1 hanggang 2 tablespoon sa 16 liter. Kung ang diligan mo naman, yung nabunot mong 2 talong, mga sa estimate mo mga 1 galon lang, so mag-reduce ka kahit 1/4 lang siguro dito, ilusawin mo, tapos idilig mo doon sa pinagbunutan mo ng talong. So ganun na paraan, maproteksyonan mo ngayon yung yung punggos. Kasi nandoon pa yung iba doon sa lupa eh. So kung madiligan mo siya ngayon ng ng antipunggos, pwede mo pa siyang mapagtaniman ng ng iba pang halaman. Ganon din yun sa kamatis. Basta lahat ng mga tama nitong punggos, pwede niyang makontrol. Kasi ang kamatis naman, kapag napupunggos, yung ibang tama dyan, nangungulubot ngayon yung dahon. Ganon din yung talong. Kung hindi siya sa ugat titira, doon siya sa talbos o di kaya sa mga dahon. So pag manangulubot tayo, ibig sabihin may punggos ang tanim mo ngayon na kamatis o di kaya talong. Ganon din sa repolyo. Kapag napupunggos ang repolyo, bigla na lang yung mamatay.
So ganun pa rin ang proseso, sprayhan pa rin natin ng ng ditin o fungicide. Sa pagpaparming naman, marami namang recommendation diyan na mga antipungus. Nandiyan yung Betegran Blue, maliban din sa ditin, marami pang iba na mga antipungus. So magtatanong lang kayo doon guys sa nagsusupply ngayon ng mga nagbibenta ng ganito, kasi mayroon silang tinatawag na technician. Ibig sabihin yung mga technician na yon, nag-aaral po talaga sila regarding doon sa mga gamot na binibenta nila. Para bang parang sa butika mayroong pharmacist. Yung pharmacist, yan ngayon yung mag-assist sa mga butika kung anong gamot ang ang bibilhin mo, anong sakit ang mapagamutan sa gamot na binibenta nila, at saka makapag-recommend sila kung anong gamot ang dapat mong bilhin. So, ganun din po yung mga technician. Sa bawat bintahan ng gamot, sa mga planters na doon sa malapit sa inyong lugar, mayroon nang tinatawag na yung mga technician. So, halimbawa, magtatanong kayo, ano bang gamot para doon sa sa black bug. So magre-recommend sila ngayon ng gamot para doon sa black bug. Kung magtanong ka naman kung anong gamot doon para sa sa malaking uod na kumakain sa yung talong, na hindi mo naman alam kung anong dapat ang i-spray, sila din po yung mag-recommend para sa inyo. So ganun lang din po yun guys. Sa paghahalaman dapat mayroon tayong kaalaman tungkol doon sa punggos, sa piste, at saka sa iba pang mga gamot. So sa sunod nating video guys, pag-usapan naman natin yung gamot na para doon sa suso. Kasi ang mga suso o parang kuhol, mabilis din kumakain ng halaman yan. So anong gamot naman din ang gagamitin natin para dyan. So sana sa video na to guys, nakakuha na naman kayo ng konting kaalaman tungkol doon sa ginagamit nating fungicide para sa pag-spray, at saka kung anong sakit ang dapat nating gamutin. So salamat guys sa panonood. Sana mag-like kayo, at saka mag-follow na rin sa atong page, at saka mag-subscribe. Salamat guys. Ingat kayo guys.